Ang Batang Madumo. Sa gitna ng isang malawak at luntiang palayan, kung saan ang mga talahib ay umaalon parang dagat tuwing humahangin, may isang maliit na baryo na tinatawag na Baybay ng Butil. Doon nakatira ang mag-asawang Mangkarding at Aling Nena kasama ang kanilang tanging anak na lalaki na si Tutoy. Si Tutoy ay isang batang mabilis tumakbo, mahusay mag-akyat ng puno, at laging humingiti kapag kasama ang kanyang mga magulang. Mahal na mahal siya ng mag-asawa, ibinibigay nila ang lahat ng makakaya para sa kanya. Binibili ng Mangkarding ang pinakamasarap na prutas para sa kanya, habang si Aling Nena naman ay gumagawa ng mga damit na gawa sa pinakamalambot na tela. Mayroon siyang sariling maliit na kubo sa likod ng kanilang bahay na puno ng mga laruan, mga piraso ng papel na kinukolekta niya, at kahit na mga bato na kanyang iniisip na espesyal. Ngunit may isang bagay na hindi maganda kay Tutoy, siya ay sobrang madumo. Kapag may mga kasamang bata sa baryo na naglalaro sa labas, hindi niya ito pinapahawak ng kanyang mga laruan. Akin yan. Lagi niyang sigaw, inilalayo ang mga ito sa mga kamay ng ibang bata. Kapag nagdaraos ng pagtitipon ng kanilang kapitbahay, at nag-aabot ng pagkain, si Tutoy ay kukuha ng marami at itatago sa kanyang kwarto, kahit na hindi niya kayang ubusin lahat. Isang beses pa, may isang batang bagong lipat sa baryo na si Kiko na walang makain. Humingi ito ng kanin kay Tutoy, ngunit agad itong tinanggihan ng bata. Hindi ko ibibigay. Baka maubos mo lahat, sabi ni Tutoy habang itinatagi ang lalagyan ng kanin. Ang mga magulang ni Tutoy ay nalulungkot sa ugali niya. Sinasabihan nila siya tuwing gabi habang kumakain ng hapunan. Anak, ang pagiging mapagbigay ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting tao, sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang ulo ni Tutoy. Hindi masama na magkaroon ng sarili mong bagay, ngunit mas masarap kung ibabahagi mo ito sa iba. Ngunit hindi pinapakinggan ni Tutoy ang mga ito. Iniisip niya lang na kung ibibigay niya ang kanyang mga gamit, mawawala na ito sa kanya at wala na siyang matitira. Isang araw, dumating ang isang matinding bagyo sa kanilang baryo. Umuulan ng malakas, at ang hangin ay napakalakas na pinuputol nito ang mga dahon ng mga puno at binabagsak ang ilang bahagi ng kanilang mga kubo. Ang palayan na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan ay binaha, at maraming pamilya ang nawalan ng pagkain at tirahan. Kasama na rito ang pamilya ni Kiko, ang kanilang bahay ay gumuho, at lahat ng kanilang pagkain ay nasira ng tubig baha. Nang makita ni Tutoy ang mga nangyari, unang naramdaman niya ang takot. Ngunit nang makita niya si Kiko na umiiyak habang hawak ang kanyang ina na walang maiinom na tubig at makakain, bigla siyang naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Bumalik siya sa kanilang bahay at binuksan ang kanyang mga kahon. Doon ay nakita niya ang maraming pagkain, tubig sa mga garapon, at mga damit na hindi pa niya nagagamit. Isip-isip niya, kung ibibigay ko ito sa kanila, baka mawalan na ako, pero ano naman ang kabuluhan ng mga bagay na ito kung nakikita kong nahihirapan ang ibang tao. Hindi na nag-atubiling kumuha si Tutoy ng mga karton at pinuno ito ng kanin, bigas, mga delat ang pagkain, at mga damit. Inalalayan siya ng kanyang mga magulang na dalhin ito sa mga nasalanta ng bagyo. Nang ibigay niya ang mga gamit kay Kiko, nakita niya ang ngiti sa mukha ng bata at ng kanyang pamilya. Salamat, Tutoy. Malaking tulong ito sa amin, sabi ni Kiko habang yakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tutoy ang isang kagalakan na hindi niya naramdaman noon, ang kagalakan na dulot ng pagbabahagi. Hindi na siya iniisip kung mawawalan siya ng mga bagay na iyon, dahil alam niya na ang kasiyahan na ibinibigay ng pagtulong sa iba ay higit pa sa anumang bagay na maaari niyang matamo. Mula noon, nagbago na si Tutoy. Hindi na siya madumo. Ibinabahagi na niya ang kanyang mga laruan sa ibang bata, nag-aabot ng pagkain kapag may mga nangangailangan, at kahit na tumutulong siya sa pag-aalaga ng palayan ng kanilang mga kapitbahay na nawalan ng ani. Naging tanyag siya sa baryo, hindi bilang ang batang madumo, kundi bilang ang batang mapagbigay na handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Ang kanyang mga magulang ay labis na natuwa at ipinagmamalaki siya sa lahat. Sabi ni Mangkarding sa kanya isang gabi, "Anak, ngayon mo na natutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga bagay na meron tayo, kundi sa kung paano natin ibinabahagi ito sa iba." At mula noon, ang palayan ng Baybay ng Butil ay lalong naging lantian at masagana, parang sumasaya rin ito sa pagbabago ng batang dating madumo na ngayon ay isang tunay na mabuting tao.